at sa mga hindi nakakaalam, dito rin ako na-equip sa Bible study bago ako nagsimula mag-ministry. Nakilala ko ang Panginoon nung ano pa lang, kasi nag-backslide ako ng 7 years. So nung nakilala ko ang Panginoon, hindi ako tumagal. No, nag-ano lang ako, 2 taon. Tapos na-backslide ako ng 7 taon. At nung na-encounter ko ang Panginoon, nung naging pastor ako noong 2023, lagi ako sa online, tsaka nung lagi ako sa online, dahan-dahan ako na-equip bago ako nilagay ng Panginoon sa field. So, sabi ko, hindi pala aksidente na napunta ako sa online. Akala ko dati yung online pressure, patay sa oras, dito na lang, sasali na lang ako ngayon kasi hindi ako busy. Sabi ko pa dati, sasali na lang ako ngayon kasi wala akong choice. Yung akala nating parang walang nangyayari, pero hindi ibig sabihin pala na walang ginagawa ang Panginoon. So kahit online pala, gumagawa ang Panginoon ng kakaiba. Hallelujah. Kasi ang Panginoon, He is moving in a mysterious way. Kaya niyang gumawa ng himala. No, maraming gumagaling mga sakit through online, maraming mga buhay ding na bago, maraming na-equip. So, maraming salamat, nagpapasalamat ako sa mga naka-join ngayon. And bago tayo magsisimula, okay lang ba manalangin tayo sa Panginoon? Amen, amen. Pikit natin ang mga mata. Panginoong Diyos, Heavenly Father, in the name of Jesus, by the anointing of the Holy Spirit, Lord, we humble down ourselves before you. Lord, maraming mga panahong nanghihina, may mga panahon mang pagbagsak, may mga panahon sa kawalan ng pag-asa. But alam namin, Panginoon, sabi niyo po sa inyong salita sa Psalm, maraming pagdadaanan ng mga matuwid. Pero yung pinakamaganda, Panginoon, is yung hindi mo kami pababayaan. I-rescue mo kami, Panginoon, sa panahong nawalan kami ng pag-asa. Lord, cleanse our mind. We ask your mercy, O God. Lord, hindi kami inutusan, Panginoon, but we are asking, we are placing into your throne. Lord, hindi kami makatingin sa iyong trono, Panginoon. Nagpapakumbaba po kami. Kahit marami man kaming achievements, marami man kaming pwedeng ipagmalaki, Panginoon, sa oras na ito. Wala kaming karapatan, wala kaming lahat ng kabutihan, lahat ng effort na ginawa namin sa mundong ito, basura pa rin, Panginoon. Lord, nagpapakumbaba po kami. Patawarin mo kami, linisin mo kami, Panginoon, sa mga intentional na kasalanan, sa mga kasalanang sinadya at sa hindi sinadya. Lord, alam namin, Panginoon, kahit hindi namin sinadya, Panginoon, gaya sa sitwasyon ng ibang propeta, hindi nila sinadya, pero nagkasala kami. Pwede kami magkasala sa isipan na hindi namin alam. Dahil hindi namin makikita ang sarili naming muta at hindi namin napapansin ang sarili naming pagkakamali. Gaya ng isang pag nagbibisikleta, hindi kami nakakapansin na may mga putik na pala kami sa likod, Panginoon. Lord, iba ang nakakapansin. At mapapansin din namin, Panginoon, na may dumi sa aming mga muka sa tuwing titingin kami sa salamin at kung may taong magsasabi sa amin. Lord, ito po ipatunay, may mga kasalanan kaming hindi nakikita. May mga ugali kaming hindi napapansin. Na ugali noon, nadadala pa rin namin ngayon. Lord, I declare your mercy tonight, Panginoon, na mag-flow sa oras na ito. Sa lahat ng aming wickedness, sa lahat ng aming karumihan, Lord Jesus, we declare your blood, O God. We declare your blood, Panginoon. We declare cleansing by the blood of Jesus, by the power of the Holy Ghost. And we declare the anointing of the Holy Spirit, masunog lahat ng basura sa aming mga puso. Lord, hindi kami basura. Lord, hindi kami nakadesign para maging basura, Panginoon. Pero naniniwala din ako, Panginoon, kahit gaano kaganda ng flower vase, kung lalagyan siya ng basura, hindi na siya magiging flower vase. Ang tawag sa kanya, basurahan. But Lord, maraming salamat. Namatay ka sa cross. Pinalaya mo kami. Binigyan mo kami ng bagong buhay. Thank you for sanctifying us. Thank you for justifying us. You died on the cross para maging karapat-dapat kami sa iyong harapan. Lord, maraming salamat. Naging perpekto kami sa iyong paningin. Kahit hindi kami perpekto, Panginoon. Naging perpekto kami sa iyong pananaw, sa iyong paningin, Panginoon. Kahit marami kami pagkakamali. Maraming salamat sa insufficient grace, patuloy na bumabagsak sa aming pagkatao. Tinutulungan mo kami, Panginoon. Lord, purify our hearts. Cast us not away from your presence, Panginoon. Bigyan mo kami ng bagong puso. Pusong willing makinig. Pusong willing magpaturo. Pusong willing matuto, Panginoon. Because every day is a new beginning. Every day is learning. Lord, I declare and decree the anointing of the Holy Spirit will flow tonight. The anointing of wisdom, courage, deep understanding. And we declare your revelation, Panginoon. Not my idea, not my revelation, but Holy Spirit revelation. Lord, we are nothing without you. And we give the glory, adoration,
tangi lamang sa iyo, Panginoon. Wala kaming kakayahan, wala kaming sariling karunungan, Panginoon, para maibahagi ang iyong salita. Lord, nagdidepende kami sa iyong banal na Espiritu. Holy Spirit, take over our mouth, take over my mind, take over my heart. Lord, consume every garbage, Panginoon. Salamat, Ginoo. And let your grace fill us tonight. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen, amen. Thank you, Jesus. Praise the Lord, praise the Lord. Family of the Living God, maraming salamat. Magsisimula na tayo. Thank you so much sa lahat na naka-join. Hindi ko na kayo maisa-isa. Pero alam ko, mangungusap ang Panginoon, no? I declare, I speak clarity, Panginoon, in the name of Jesus. Hindi lamang kami magkakaroon ng information, but your word designed to transform us. Lord, hindi ito nakadesign, Panginoon, para matuto lang kami. Lord, lahat ng natutunan namin, Panginoon, magiging useless kung hindi namin lalakaran, Panginoon. In Jesus' name. Amen. Pamili, ito pala ang topic natin ngayon. Ito ang topic natin ngayon. Go back to the sender. No, lahat. Kaya nga may declaration tayo sa may declaration. Pag sinabi natin go back to the sender, ibalik natin. Kaya nga, ang isang kung ikaw yung mahilig mag-order, mahilig bumili ng mga gamit, ano yung ginagawa ninyo? Pag mali ang ibinigay sa iyo, hindi yun ang gusto mo, hindi yun ang in-order mo. Ang ginagawa natin kadalasan, binabalik natin sa sender, binabalik natin sa seller, tama? So ano yung hindi maganda sa buhay na nangyari sa atin? Hindi yun nakadesign para angkinin natin, para sabihin natin okay na lang. So may in-order ka, yun yung plano ng Panginoon, pero iba ang dumating. So ang ginagawa natin pag hindi tama ang order natin, binabalik natin sa Shopee or sa shop or sa rider, kasi alam natin mismo hindi yun para sa atin. So ano man yung mga sumpa, ano man yung mga bangungot na nakaraan, binabalik natin yan, kung saan siya galing. Every word spoken against you, must condemn. Go back to abyss, go back to the sender. So kung ano yung binato sa iyo, babalik sa kanila. So kagaya sa mga propeta noon, inatake nila yung mga prophets, yung mga king, pero bumalik sa kanila yung sakit, bumalik sa kanila yung mga trahedya. So instead na panalo na sana sila, gaya sa panahon ni King Jehoshaphat, pero dahil makapangyarihan ng Diyos, bumalik sa kanila ang pagkatalo. So lahat na nangyari na hindi maganda sa iyo, declare, go back to the sender. Every word spoken against me shall condemn forever in the name of Jesus. Pero yung topic ko ngayon, hindi siya patungkol sa kaaway. So yung topic ko ngayon, patungkol to siya, yung topic ko ngayon, patungkol to, hindi para sa kaaway, kundi patungkol sa Panginoon. So kung binabalik natin sa kaaway, yung mga nasira, yung mga masasamang bagay na nangyari sa atin, yung mga sumpa, yung mga bandages, binabalik natin sa kaaway, lahat ng poison na nilagay ng kaaway, binabalik natin sa kaaway, lahat ng mga venom galing sa demonyo, binabalik natin sa kanya. Kung binabalik natin yung mga masasamang bagay sa diablo, kailangan natin mas ibalik yung karangalan para sa Panginoon. Ano man yung narating mo sa spiritual, ano man yung mga bagay na ginamit ka sobra ng Panginoon, kung paano kanya in-equip, paano kanya ginamit, lahat ng karangalan kailangan natin ibalik sa Panginoon. Kasi magiging danger, based in my realization, magiging danger yung buhay Kristiyano natin, nagpapagamit tayo sa Panginoon, kung hindi natin ibabalik yung glory para sa Kanya. Parang pinapakita natin, kaya nag-grow yung ministry ko dahil sa effort ko. Dahil sa effort natin, nag-grow ang ministry natin. Kung ganyan na yung mindset natin, we are in danger. Kasi nakikinig ako sa mga God's general. Isa to sa nakuha ko, pinag-combine ko yung mga sinabi nila. Kung ang isang leader or isang anointed man, naging kampante siya sa narating niya, at inisip niya
Galing to sa pagpasting ko, galing to sa prayer life ko, galing to sa sacrifices ko sa Panginoon. Kaya nagdumami ang tao ko, no? Our life, no, our spiritual journey is in danger. So, kung alam na natin, kung nalaman natin ngayon na yung buhay Kristiyano natin naging in danger, no, kailangan natin maging alerto, no? Sober in mind, be vigilant, because the devil is like roaring like a lion. So, ang lion ngayon, he is roaring like a lion, nagro-roar, maingay. Kasi alam mo ba bakit maingay yung lion? Kasi ang trabaho niya mananakot na lang sa Kristiyano. No, idadaan kanya sa takot. Ang takot, isang bagay na maliit na bagay lang, kung titingnan mo, maliit na bagay lang naman ang takot. But it can ruin our life. No, kaya niyang gibain yung buhay natin. Si Satan, he is like a roaring lion, maingay, umaatungal. Kasi pag ang tao kasi nakakarinig ng mga atungal, natatakot talaga. Lalo na pag aso, umaatungal yung aso. No, alam mo talaga ang next na gagawin ng aso, kakagatin ka. Pero sabi ng Bible, the devil is like a roaring lion, maingay. Kasi alam mo bakit? The devil, ang demonyo ay defeated na 2,000 years ago. So lion siya na maingay pero wala nang ngipin. Ang tao natatakot pumasok ang tao natatakot pumasok sa kulungan ng lion dahil mataas yung Tagalog ng banggel. Mahaba yung ngipin. Dahil may ngipin siya. Pero tingnan nyo, pag ang lion wala nang ngipin, hindi na siya nakakatakot. So ang gagawin ng demonyo, dahil alam niya defeated na siya, idadaan kanya sa takot. No? Sometimes yung takot, ginagamit ni Satan para mawala ka sa focus. Pero nung naging focus si Apostle Peter, no, walang nangyari sa kanya. Nakalakad siya sa tubig. At lagi nating isipin na yung tubig hindi nilalangoy yan. Pero nung tumingin si Peter, si Simon, tumingin siya kay Jesus. Ibig sabihin, nakapokus siya kay Jesus, hindi siya nalunod. Pero nung naramdaman niya yung alon, pumasok ang takot. Doon bumagsak. At huwag din natin kalimutan si King Saul. Bago siya bumagsak, bago tinanggal ang Panginoon yung anointing sa kanya, bago tinanggal yung calling sa kanya, no, nagsimula sa takot. Kung maalala nyo yung kwento sa 1 Samuel ba yun? 2 Samuel ba yun? 1 Samuel ata yun. Isa siyang hari, no? Nung nakita niya na marami silang kalaban, nung nakita niya kasing dami, yung kalaban nila na kasing dami ng buhangin, nagtago si King Saul doon sa kuweba at yung iba nagsitakas. At ang nangyari doon, nanginginig siya sa takot. Doon nagsimula yung pagbagsak niya. Dahil sa simpleng takot. At dahil doon, tuloy-tuloy na yung pagbagsak niya. At tinanggal na ng Panginoon sa kanya yung pagiging hari. Pero ito yung nakakatakot. Tinanggal na sa kanya ng Panginoon yung anointing, tinanggal na sa kanya ng Panginoon yung authority, pero hari pa rin siya. So, isang malaking posibilidad, pwedeng pastor ka pa rin, pwedeng leaders ka pa rin, pwedeng nag-handle ka pa rin ng Bible study, pwedeng nag-handle pa rin tayo ng Bible study, pwedeng nag-attend pa rin tayo ng church, pero wala nang anointing. Pwedeng nag-encourage ka ng tao, pero pwedeng ikaw discourage mismo. Kasi habang dumadaan ako, habang pupunta ako sa bukid, may nakikita akong mga kahoy na nasa lupa pa. Pero bulok na yung puno. May napansin ba kayo diyan? Nakatayo pa pero wala nang dahon. Nakatayo pa pero yung puno pwede nang panggatong. So sabi ko, paano nangyari? Nakatayo pa siya sa lupa, pero bakit? Nakatayo siya sa lupa, pero bakit? Patay na yung puno. Pwede nang panggatong. No, kung ilalagay mo sa apoy, talagang mag-aapoy talaga. So sabi ko, posible pala na umatin tayo sa Bible study, posible pala na nagpipreach tayo, posible pala na gumagawa tayo ng ministry, pero wala nang apoy. So si King Saul, naging hari pa siya na ilang taon bago nadeklarang hari talaga si David sa kaharian. So ang maganda kay David, naging hari siya kahit wala siya sa
kingdom. Sa kingdom, sa kaharian. So, pwede pala kahit hindi ka pastor, kahit hindi ka pa, wala ka pang title, hindi ka pa leaders, pwedeng gamitin ka ng Panginoon. Kahit si David, dineklara siyang hari. Dineklara siyang hari, pero nasa wilderness. Dineklara siyang hari, pero, halos mamatay na yung buhay niya. So, ibig sabihin, hari siya nung time na yon, pero wala sa kaharian. So, ang tinuturo sa atin ng Panginoon, maganda pala sa isang believers o sa isang lingkod, kahit wala sa stage, pero may ginagawa sa Panginoon. Kasi, minsan wala akong talent, hindi ako pwede, mahihain ako. Pero pwede mo nung i-share yung testimony mo. Kahit wala ka sa pulpit, pwede kang makapag-bless ng ibang tao. So, even David, wala sa templo, wala sa kaharian, pero nagpapangsyon bilang king. Pero kahit hindi ka pastor, pero pwede ka magpangsyon bilang hari, bilang pastor. Thank you, Jesus. Ibalik natin sa Panginoon yung karangalan. Kasi sometimes, dahil sabi nga, kasi yung anointing, yung mga achievements, yung mga pangyayari sa spiritual na nakakamtan natin, vision, prophecy, pwedeng magdulot sa atin ng kanang pagkahambugan. Kasi sabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians 12:7, sabi niya doon, para hindi ako maging mayabang, sabi niya, para hindi ako maging mayabang, hinayaan ng Diyos, napahirapan ako ni Satanas. Basahin ko. Hindi ko na-save. 2 Corinthians 12:7. Ito. Pastor, nakikita ba yung screen ko, Pastor? Nakikita ba, Pastor? Nakikita lang? Sa akin, hindi ko na makita. Okay. Hallelujah, hindi ko makita. Sabi dito sa 2 Corinthians 12:7, ito kasi grabe yung sunod-sunod ito yung time na yon, itong time na to kay Apostle Paul, dinala siya ng Panginoon. Kaya siya mismo, hindi siya sigurado kung nasa langit ba siya, nasa third heaven ba siya, o isang panaginip lang talaga yon. Kaya sabi niya dito sa verse 7, para hindi ako maging mayabang, dahil sa mga kamangamangang ipinakita sa akin ng Diyos, binigyan niya ako ng isang kapansanan sa katawan. In other words, kahinaan or sakit. Hinayaan ng Diyos na ipahirapan ako ni Satanas sa aking kapansanan para hindi ako maging mayabang. So, grabe na yung achievement sa spiritual, pero sabi na Apostle Paul, para hindi ako maging mayabang. Anong ginamit ng Diyos? Mahirap na sitwasyon. Sometimes gumagamit ang Diyos na mahirap na sitwasyon, akala mo pinabayaan ka na ng Diyos. Sometimes yung sitwasyon na inaalaw ng Diyos, para hindi tayo maging mayabang. Kasi every time na makakaya natin ang isang sitwasyon, parang iniisip natin tayo ang dahilan bakit tayo nagtagumpay. Kaya sabi ni Apostle Paul, para hindi ako maging mayabang. Dahil sa mga kamangang bagay na pinakita ng Diyos sa akin. Anong ginawa ng Diyos? Binigyan siya ng kapansanan. At itong kapansanan na to, gustong tanggalin ng Apostle, gustong mawala kay Apostle Paul. Sabi ni Apostle Paul, tanggalin mo ito, Panginoon. Sabi niya sa verse 8. Wait lang, hallelujah. Sa verse 8, 3 beses ako nakiusap sa Panginoon na alisin ito sa akin. So, ibig sabihin, ayaw niya yung sitwasyon niya ngayon. So, kung may sitwasyon ka ngayon sa buhay mo ngayon na ayaw mong maranasan, may mga sitwasyon na ilalong Panginoon, nasiraan ka ng motor, or nagkasakit ka, or pastor ka, nag-healing and deliverance ka, may posibilidad, pwede ka pa rin magkasakit. Kasi si Apostle Paul, may disciples siya, malapit sa kanya, nagkasakit rin. At si Lord Jesus, may malapit na kaibigan, yung best friend niya, sila sa Lazarus. Kung mapansin nyo, kung sino pa yung mas malaki sa Panginoon, sila pa yung mga ginagamit ng Panginoon, nagkakasakit. Pero hindi hinayaan ng Panginoon na yung closed door na yon, yung sa mata ng tao patay na, mabaho na. Pero sa Panginoon, imposible pa. Kaya pa. 3 beses akong nakiusap sa Panginoon. Ngayon, ano yung mga sitwasyon na hindi mo gusto nangyayari sa buhay mo ngayon? Pwedeng tinraidor ka, iniwan ka ng disciple mo, siniraan ka ng disciple mo, pwedeng niloko ka ng asawa mo, pwedeng sinabihan ka ng masakit na salita. Sometimes, inaalaw ng Panginoon. Gaya sa nangyari sa Genesis, kay Joseph. Sabi pa ni Joseph,
Yes, you intended to harm me, but God intended for good. So ang Panginoon, hindi siya masama, pero kaya niya gamitin yung mga masasamang pangyayari sa buhay mo. Kaya niyang gamitin yung mga baha sa buhay mo. Kaya niyang gamitin yung mga bagyo sa buhay mo para maranasan mo yung breakthrough. Kaya niyang gamitin yung mga sitwasyon na hindi mo maintindihan. Yung mga sitwasyon na hindi mo gusto. No, darating yung panahon, maintindihan mo rin. Kasi kadalasan sa mga PWD, sila yung mga mas nakakaranas ng mga sila yung mas nakakaranas ng mga ayuda, tama? Sila yung mga isa sa mga halimbawa sa pila sa ayuda, sila yung mga isa sa mga nakakaranas talaga ng ayuda. Pag PWD ka or nasunugan ka, nabagyuhan ka, so ikaw yung mga nakakaranas ng mga pagpapala sa Panginoon. So kung may sitwasyon na inaalaw ng Diyos, huwag tayong magreklamo, lalo na pag leaders na tayo, huwag tayong magreklamo. Lahat ng bagay na ipasalamat natin ibalik natin sa Panginoon yung pasasalamat. Hindi ka nagpasalamat dahil pangit ang nangyari sa buhay mo. Nagpasalamat ka kahit pangit ang nangyari sa buhay mo, hindi ka pinabayaan ng Diyos. Hindi ka nawala ng pag-asa. So hindi ka nagpasalamat sa sitwasyon, hindi ka nagpasalamat dahil namatayan ka, hindi ka nagpasalamat dahil nagkasakit ka. Ang tanging pinapasalamat mo sa Panginoon is yung alam mo, yung lesson. Kasi the more ka nagkakasakit, the more ka nakakaranas sa mga paghihirap, the more mo naranasan the more ka mahina, the more ka pumapalya, the more mo naranasan yung kabutihan ng Diyos. Kasi yung nanay ko kasi, or baka relate kayo dyan, nung high school pa ako, lagi akong pinapagalitan, lagi akong sinisigawan, iniinsulto. Tapos to the point, nasabi ko sa sarili ko, hindi ako mahal ang parents ko. Baka meron sa atin dito ngayon, nung kabataan mo pa, lagi kang insulto, usay, gitunglo pa ganit ko sa una. At sinasabihan ako na walang kwenta. Naramdaman ko, feeling ko sa sarili ko, hindi ako mahal ang parents ko. Pero nung time na yon, yung mindset ko na yon, mindset ang believer. Buti pang lumayas na lang ako dito. Buti pang magtrabaho na lang, magpakalayo-layo na lang. Kasi hindi ko naramdaman na mahal ako ng parents ko. Pero alam niyo po ba, Pamilya of the Living God? Nung okay pa yung katawan ko, hindi pa ako nagkasakit nung time na yon, hindi ko naramdaman yung pagmamahal nila. Pero sa tuwing nagkakasakit ako, naramdaman ko, tsaka ako naramdaman, mahal pala ako ng parents ko. Kasi alam mo bakit? Nilutuan ako ng pinakamasarap na pagkain para kumain lang. At sasabihin pa sa akin, anong gusto mo? Gatas o Milo? Pero nung hindi ako nagkasakit, hindi naman ako sinasabihan ng ganun. Pero sa tuwing nagkakasakit ako, anong gusto mo? Apple o orange? Binibigyan ako ng mga masustansyang pagkain. So ibig sabihin, mahal ako ng parents ko. So kung kailan ako nagkakasakit, kung kailan ako mahina, kung kailan ako nawala ng gana, doon ko mas naranasan yung pag-ibig ng parents ko. So the same thing, the moment nakakaranas ka ng disiplina, the moment nakakaranas ka ng mga sitwasyon na hindi mo gusto, doon mo maranasan. Kaya tama yung sinabi ng Apostle Paul. Sabi niya dito, dahil dito sa verse 10, dahil dito maligaya ako sa aking kahinaan, sa mga panalait, sa akin, mga pasakit, mga pag-usig, sa paghihirap alang-alang kay Kristo, sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako pinapalakas ng Diyos. So dito kaya ko sinabi kanina, kung kailan ako nagkakasakit dati, doon ko naranasan yung mahal pala ako ng nanay ko. Doon ko na-realize. Kaya sabi ko, kung hindi ako nagkasakit, hindi ko ma-realize na importante pala ako sa nanay ko. Kung hindi ako nagkasakit nung time na yon, hindi ako na hospital, hindi ko pa ma-realize na concern pa pala ang nanay ko sa akin. Akala ko masama na ako, akala ko hindi na ako mahal. Pero nung time na may inalaong Panginoon na sitwasyon, doon ko nasabi, mahal pala ako ng Panginoon. Mahal pala ako ng parents ko. So the same thing, sabi ni Apostle Paul, sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako pinapalakas ng Diyos. Kung kailan ka mahina, doon mo masaranasan. The moment hindi sasabihin mo, hindi ko kaya mag-ministry, pastor, hindi pa ako ready mag-handle ng tao. Pastor, hindi pa ako ready sa discipleship. Pastor, hindi pa ako ready na sundin yung calling ko. Alam mo ba, Pamilya of the Living God? The moment sasabihin mong hindi ka pa ready, yan yung pinaka malaking sign na ready ka na sa gawain ng Panginoon. Kasi lahat sa atin dito naggumawa, lahat yung mga nag-ministry na ngayon,
Alam ko, bago mo sinimulan ang ministry, sinabi mo sa sarili mo, Panginoon, hindi pa ako handa. Panginoon, hindi pa ako ready sa calling na ito. But I want to tell you, kapatid, the moment na sasabihin mo hindi ka pa ready, no, that's the time na yung pinaka-season mo. No, yan yung perfect time. No, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Yan yung pinakasaktong oras, saktong season na ready ka na. Even Moses, Jeremiah, sinabi nila, Panginoon, hindi pa ako handa. Panginoon, hindi ako magaling magsalita, bulol ako. Pero sabi ng Panginoon, wala kang magagawa. This is your season. Obey, sundin mo. So, kung nangusap sa iyo ang Panginoon ngayon, hindi ko alam kung sino ang kinakausap ng Panginoon ngayon. Pag nasa sitwasyon ka ngayon, ang laging bukang bibig mo ngayon, hindi pa ako ready. Yan yung oras na ready ka na. You are in your season. Kasi pag sinabi mo hindi ka pa ready, ibig sabihin ready ka na. Even Moses, kaya mo nasabing hindi ready kasi hindi mo kaya. Kaya sabi na Moses, hindi ko kaya, Panginoon, wanted ba ako doon sa Egypt? Galit sa akin ng mga tao sa Egypt. Viral ang ginawa ko doon, krimen. Tapos pababalikin mo ako doon, palalayain sila. And Lord, hindi ako ready dyan kasi milyon-milyong tao papalayain ko, wala akong authority. Pero ginamit ng Panginoon yung simpleng Moses. Ginamit ng Panginoon matandang Moses. Yung simbolo ng katandaan niya is yung humawak siya ng tungkod, no? Pag humawak ka kasi ng tungkod, simbolo yan na mahina ka na. Pero tingnan nyo, kung kailan ka mahina, kung kailan nagka-80 na siya, kung kailan mahina na yung tuhod niya, no? Kung kailan nagsungkod na siya, kung kailan, no? Ang tao kasi pag gumagamit ng tungkod, senyales na yan, na tumanda na siya at medyo mahina na yung katawan niya. Pero tingnan mo, kung kailan 80 years old na siya, kung kailan nagkasungkod na siya, saka pa siya tinawag ng Diyos. Kaya sinabi niya, Panginoon, utal-utal, hindi ako handa. Kahit nagsalita tayo, habang nag-uusap tayo ngayon, utal-utal ako magsalita. Nagkakabulol ako. So, ibig sabihin, pag once nagreklamo ka na hindi ka pa ready, so ibig sabihin, yan na yung season mo. Kaya huwag natin sayangin yung season na ito. So, pag sinabi mo hindi ka ready, season mo yan. Palakpakan natin ng Panginoon. Thank you, Jesus. Pero kayang gamitin ng Panginoon, no? The moment na sinabi mong hindi mo kaya, so ibig sabihin, sabi ng Panginoon, no? Pag sinabi mong hindi mo kaya ang gawain na to, no? Isa yan sa sign na kailangan mo mag-depend sa Panginoon. No, hindi yan sign na umatras ka sa calling mo. The moment sabihin mo hindi ka pa ready, sign yan na mas lalo kang mag-depend sa Panginoon. Thank you, Jesus. Pero kayang gamitin ng Panginoon yung simpleng tungkod, simbolo ng kainaan. No, yun ang ginamit ni Moses bilang simbolo para mahati ang dagat. From ordinary through extraordinary. Thank you, Lord. Hallelujah. Sabi ng Panginoon dito sa Zechariah 4:6, so he said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. No, hindi to patungkol sa kakayahan ng tao, but ito'y tungkol sa kakayahan ng banal na Espiritu. So sometimes, yung glory ng Panginoon napupunta sa atin. Gumaling ang sakit. Pero sabi ng Panginoon, alam mo, may magtatanong sa iyo, ano ang sikreto mo? Bakit dumami yung tao? Bakit maraming sign and wonders nangyayari sa church nyo? Bakit ano nangyari? Bakit lalo kang pinumut ng Panginoon? Pero pag sinabi natin, dahil yan sa pagtsatsaga ko, dahil yan sa strategy ko, dahil yan sa mga effort ko, sacrifices ko, dahil yan gumigising ako ng maaga, nanalangin, dahil yan nananalangin ako, dahil yan nagpipray ako ng 3 oras a day, 2 oras a day, dahil yan nagsumikap ako. No, pag yan yung sagot natin sa Panginoon, sa tao, pag tinanong ka ng isang tao or ibang ano ang ginawa mo? Pero pag sinabi mo dahil sa strategy mo, parang sinasabi mo, galing sa sarili kong lakas. At sinasabi natin, ako ang dahilan, ang strategy ko. Ako ang gumawa nito. Kaya naparami ko ang... So, ibig sabihin, we are in danger. Sometimes, no? Kahit even Apostle Paul, inadmit niya. Meron siyang ipagmamalaki sana. Pero nung naranasan yung grace ng Panginoon, sabi niya, wala akong may ipagmamalaki. Ang tanging maipagmamalaki ko lang, yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. So, even kung may napagaling tayong sakit, no, wala pala tayong karapatan na sabihin,
Dahil yan sa prayer and fasting ko. Bali, ang prayer and fasting natin, nakatulong, pero ano na lang siya. No? Ang prayer and fasting natin, sign of obedience na lang yan. Pero yung pero dapat, pag may as a pastor leaders, pag may nagtanong sa atin, ano ang ginawa mo? Bakit? Nag-improve yung ministry mo. No, hindi natin laging sasabihin na dahil sa strategy mo, dahil sa Bible study, dahil sa house to house. No, wala tayong ibang ipagmamalaki. Sabihin na lang because of the movement of the Holy Spirit. So, ang dapat pala sanang tanong, hindi ano ang ginawa mo. Ang dapat palang tanong ganito. How did you please the heart of the God? Paano mo na-please ang banal na Espiritu? Kasi hindi natin mapamove ang banal na Espiritu kung hindi natin siya na-please. So, ang tanong ngayon, paano mo siya na-please? Doon ka na sasagot. Siguro nakita ng Panginoon yung sakripisyo ko. Nakita ng Panginoon gano'n ako compassion. So, bago mo na-appreciate yung sarili mo, bago mo na-appreciate yung effort mo, na-appreciate mo muna yung banal na Espiritu. Kaya ang mangyayari ngayon, pag hindi natin inuna yung appreciation, no, hindi natin appreciate yung i-acknowledge the power, yung movement ng Holy Spirit, no? Ang anointing ng banal na Espiritu. No, we are in danger. We are in danger talaga. So, kailangan, bago natin i-acknowledge yung prayer, fasting, gathering, equipping, no, acknowledge first the power of the Holy Spirit. Seek first the kingdom of God and His righteousness. No, not by might nor by power. No, ibalik natin yung glory sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon dito sa Deuteronomy chapter 8, baka sabihin ninyo sa inyong sarili, sa pamamagitan ng sarili kong kakayahan at lakas, naging akin ang lahat ng kayamanang ito. So, ito, parang nangyari to sa mga successful na tao, sa physical, pero pwedeng mangyari sa spiritual ito. Kaya sabi ng Panginoon, baka sabihin ninyo sa inyong sarili, baka pwede natin sabihin, dahil to sa fasting ko, dahil sa prayer ko, dahil sa pagsusumikap ko sa Panginoon. No, always remember, gusto tayong nire-remind tayo ng Panginoon ngayon sa oras na ito, na hindi ang fasting mo ang dahilan kung bakit ka nagtagumpay, bakit ka naging anointed. No, this is the work of the Holy Spirit. No, kasi yung effort natin sa mundo, basura talaga to kung tutuusin. But by the grace of God, no, naranasan natin, no, ang biyaya ng Panginoon, no, yung gift ng Holy Spirit. No, baka sabihin ninyo sa inyong sarili, no, dumami ako dahil sa strategy ko. Mali po. No, ang tawag diyan, hindi man kahit sabihin dumami kami dahil sa dumami yung member namin, no, naging equip, no, naging blessed ako sa ministry namin dahil to sa effort ko. Glory to Jesus. So, nahuli ang glory to Jesus. Mas okay yung, no, without the Holy Spirit, I am nothing. No, this is the work of the Holy Spirit. At nag-obey lang ako sa banal na Espiritu. Ano yung sinasabi niya sa akin? Umobey lang ako. So, ibig sabihin, nauna yung glory sa Panginoon bago mo na-appreciate yung sarili mo. So, sabi ng Panginoon, ang nagpapakumbaba ay kanyang itataas. So, wag mong, no? Mas okay yung iba yung magsasabi sa iyo na gwapo ka, kaysa ikaw yung magsasabi sa sarili mo na gwapo ako. As gwapo ka. Tama? So, iba yung ang Panginoon niya mismo ang magra-rise up sa iyo, kaysa ikaw na mismo ang magra-rise up sa sarili mo. Pero sabi ng Panginoon, wait lang. Baka sabihin ninyo sa inyong sarili, sa pamamagitan ng sarili kong kakayahan at lakas, naging akin ang lahat ng kayamanang ito. Pero alalahanin mo, sabi ng Panginoon, remember, na ang Panginoon ay yung Diyos, ang siyang nagbigay sa inyo ng kakayahang maging mayaman. So, bago natin sabihin dahil nag-effort ako, dahil nag-sacrifice ako. Now, acknowledge first the goodness of God. Acknowledge first kung ano yung ginawa ni Jesus sa cross. No, bago mo sabihin naging perfecto ka, sabihin mo muna sa Panginoon, sabihin mo muna, Lord, I am perfect not because of my work, my own doing. Lord, naging matuwid ako, Panginoon, sa iyong harapan dahil sa ginawa mo sa krus sa Kalbaryo. Dahil sa iyong sugat, ako ay gumaling na. No, pero alalahanin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos, ang siyang nagbigay sa inyo ng kakayahang maging mayaman at ginawa. No, yung mayaman dito, kung sa i-relate natin sa spiritual na bagay, no, yung anointing. Pwedeng naghihirap ngayong pinansyal, pero pinuno ka ng Panginoon, naging mayaman ka sa soul. No, isang kaluluwa lang. Higit pa yan sa 1 trilyon. Isang kaluluwa yan. Kasi ang dineclare ng Bible, every soul is precious more than gold. So,
Kahit may members kang 2, 3, 4, imagine kung kaya mo kung sa panahon natin ngayon, kaya mo bang bumili ng gold na kasing laki ng tao? No, kahit kasing laki lang ng kasing laki ng ngipin, mahirapan tayong bumili ng gold. No, kahit yung gold na literal na gold na kasing laki lang ng ngipin, no, hindi nga natin kayang bilhin. So ibig sabihin, yung member, yung na-rescue mo galing sa kasamaan, galing sa kadiliman, yung na-rescue mo, higit pa yan sa gold. Imagine, kaya mo bang bumili ngayon ng kasing laki ng tao na gold? Hindi. So kung may tao ka na sumunod sa iyo, no, mayaman ka. Kasi ang tao, kasi kahit ngayon, sabihin ko, bibili ako ng kasing laki ng taon ko, hindi ko kaya. Kahit magtrabaho ako ng 1, 2 taon, 3, hindi ko kaya yan. Pero nasa harap mo na. Kaya sabi ng Bible, you are created wonderfully, fearfully. So ibig sabihin, you are precious more than gold. Higit ka pa sa gold. So yung mga members mo nasa harapan mo ngayon, yung mga na-invite mo sa church, yung mga na-disciple mo, gold yan, kaluluwa yan, kayamanan yan. Kaya mag-impo ka ng kayamanan dito sa lupa. Rescue the lost souls. No, kung have compassion to the lost, yan yung puso ni Jesus. Kasi kaya lagi natin sinasabi, glory to me. No, kahit hindi mo natin sinasabi na glory to me, pero through our action, through our response, no, parang sinasabi na, kasi yung action kasi natin is better than words. Kasi kahit action lang, kahit sinabi, yung action mo, parang ginaglorify mo sarili mo bago ang Panginoon. No? Kahit hindi mo sinabi na glory to me, pero the way tayo gumalaw, the way tayo magsalita, the way tayo mag-response, no, parang glory to me. Amen? No, kasi yung message natin ngayon, no, reminder to para sa ating, lalo na yung mga nagmi-ministers. No, kahit ako na habang pinapakinggan ko to, no, napukaw ako. Sabi ko, tama. Ngunit binabalaan ko kayo. Ang Panginoon kasi bago may trahedya, bago may sakuna, may warning muna. So ganyan tayo kamahal ang Panginoon. So bago siya magdidisiplina, idadaan kanya muna sa warning. Binabalaan ko kayo ngayon kung kakalimutan niyo ang Panginoon na inyong Diyos. So may warning ang Panginoon bago natin sasabihin bakit ka nagtagumpay sa ministry, bakit ka naging sundalo ngayon, bakit ka naging successful yung business mo. Kung sasabihin mo yan dahil sa focus mo, dahil sa sariling effort, no, doon tayo mapapahamak. Sabi ng Panginoon, kung kakalimutan niyo ang Panginoon na inyong Diyos, sabi niya dito, at maglingkod sa kanila, siguradong malilipol kayo. So bago ka malilipol, bago tayo babagsak, no, may warning talaga ang Panginoon. 7 minutes. Ito pa. Kung maalala niyo yung kwento ni Moses, ito yung time na binata ni si Moses. Isang araw nang binata na si Moses, pumunta siya sa mga kadugo niya at nakita niya kung paano sila pinahirapan. Nakita niya ang isang Egyptyo na hinahagupit ng isang Hebreo na kadugo niya. So itong time na to, nung binata na siya, no, nagkaroon siya ng idea na yung mga pinapahirapan pala ng mga Israelita ay kalahi niya pala. At nalaman niya na isa pala siyang ampon, pero tinuro siya na parang anak. No? At si Moses dito, parang sinasabi ko, pinapaaral siya sa, no, nag-aaral siya na para isaguro siya, no, kung hindi umalis si Moses kung hindi siya nakapatay dito, na may posibilidad na pwede siya maging paraon, tama? May posibilidad. Kasi nag-aaral siya na paano maging paraon, or basta ginawa siyang, parang nagkaroon siya ng legacy. Sabi dito, nakita niya ang isang Ehipto na hinagupit ang isang Hebreo na kadugo niya. So ang ginawa niya nito, luminga-linga si Moses sa paligid kung may nakatingin. Tumitingin siya kung may nakatingin. At nang wala siyang nakita wala siyang nakita na may tumitingin, no, bago niya. So parang sinasabi sa atin ng Panginoon, bago natin gawin ang isang kasalanan, no, tumitingin muna tayo kung may nakakita pa. So madaling gawin ang isang kasalanan pag wala nakakita. Pero si Moses dito, bago niya ginawa ang krimen, tumingin siya. So dito pinarela sa akin ng Panginoon, bago pala gawin natin ang isang disobedience, hindi pala unintentional, intentional talaga 'yon. Kasi bago natin gawin ang isang kasalanan pala, no, alam natin kasalanan iyon. Pero anong ginawa ni Moses? Luminga-linga si Moses sa paligid kung may nakatingin. At nang wala siyang nakita, pinatay niya ang Ehipsyo, at ibinaon ang bangkay sa buhangin. Nilibing niya. So nilibing ni Moses. Ano yung lesson dito?
isa sa naintindihan ko kay Moses, nung nalaman niya na yung mga pinapahirapan, no, inaabuso, pinagtatrabaho na walang sahod sa bukid, binubugbog. Kung sa panahon kasi nila, pag ikaw yung, alam mo, masakit yung ngipin mo or paralyzed ka na, pinapatay ka na. Pag alam ng paraon na hindi ka na makalakad, papatayin ka na, wala ka ng silbi. So, kung ikaw sa sitwasyon nila, kung masakit yung tiyan mo, masakit ang ngipin mo, or napilayan ka, mapupwersahan kang magtrabaho. Kasi no choice ka, kasi kung hindi ka magtatrabaho, patay ka. So, ganon yung paghihirap nila. Pero si Moses dito, andun na yung puso niya, gusto niyang iligtas. Gusto niyang iligtas yung mga Israelita sa kamay ng Ehipto. So, nung nakita niya na pinapahirapan ng mga sundalong Ehipto, yung mga Israelita, no, nagkaroon siya ng puso ngayon na gusto niyang iligtas. So, may posibilidad kaya siya, kahit nakapatay siya, pinili pa rin siya ng Panginoon para iligtas yung mga Israelita. Kasi may heartbeat siya na i-rescue yung mga lost. So, isa sa mga magiging qualified na magiging leader ka ng simbahan o magiging leader ka, magkakaroon ka ng disciple, kung may heartbeat ka, gaya ng Panginoon. May heartbeat ka sa mga taong depressed, sa mga taong suicidal, sa mga taong nalulung sa droga, nalulung sa bisyo, at gusto mo silang i-rescue. Si Moses kasi dito, nung nalaman niya na kalahi niya pala yun, no? Hindi siya, no, ginawa niya yung human effort, own effort para iligtas yung Israelita. Kaya sabi dito, at wala na siyang nakita, pinatay niya ang Ehipsyo. Itong Ehipsyo na to, sundalo sa Egypt, at ibinaon niya ang bangkay sa buhangin. Pagkatapos niyang iligtas yung Ehipto, ay yung mga Israelita na binugbog, so napatay niya ngayon. So, ibig sabihin, nasasaktan na si Moses sa panahon nakikita niya yung mga lost soul. Kinabukasan, bumalik siya at may nakita siyang dalawang Hebreyong nag-away-away. Tinanong niya ang may kasalanan, bakit mo hinagupit ang kapwa mo Hebreo? So, nakita ko dito, ayaw na makita ni Moses na yung mga kapwa niya na Israelita ay mag-away-away. So, yung puso ni Moses ngayon, parang nagkaroon na siya ng compassion. Nagkaroon na siya ngayon, at sinasabi niya ngayon, dapat kapwa kayo Hebreo, kapwa kayo Israelita, huwag kayong mag-away-away. Kapwa kayo Kristiyano, hindi kayo pwedeng mag-away-away. So, nadidisan ko dito, si Moses, nagkaroon na siya ng heartbeat ng ating Panginoon. Oh, bakit mo hinagupit? Ayaw niya makita. No, hindi, sabi ni, siguro sinabi ni, dito, ni Moses, ayaw ko nga hinagupit, ayaw ko makita na hinagupit ng mga Ehipto, yung mga Israelita. Tapos ngayon, kayo pang dalawang mag-away-away. Bakit mo hinahagupit ang kapwa mo Hebreo? Sumagot ang lalaki, sino ang naglagay sa iyo para maging pinuno at maghukom namin? Papatawin mo rin ba ako katulad ng ginawa mo sa Ehipsyo kahapon? Natakot si Moses at sinabi sa kanyang sarili, may nakaalam pala ng ginawa ko. Hallelujah. So ayaw niya mag-away-away yung kapwa Israelita at sinumbatan siya. Bakit? Papatayin mo ba kami gaya ng ginawa mo sa pagpatay kahapon? So nung nalaman pala na siya ang pumatay, ito yung panahon na napunta siya sa wilderness. Tumakas siya, no? Na-face niya yung consequence. Pero yung consequence na yun, no, binigyan ng purpose ng Panginoon. No, para ma-train, para masanay siya sa paghihirap, masanay siya sa gutom, no? Sometimes i-allow talaga ng Panginoon na mapunta ka sa wilderness kasi may tinuturo siya sa iyo. Kasi si Moses sanay sa pagkain na masasarap. Si Moses sanay sa pagkain na, no, sanay siya i-serve, sanay siya bigyan ng pagkain. Pero nung nalagay siya sa wilderness, napunta siya sa Midian, no, naging taga-alaga siya ng tupa. Sometimes may mga consequence sa ating mga kasalanan. Kasi ako, nung time na nabackslide ako, kung saan ako napunta, may nadali din akong kaluluwa. So ibig sabihin, every time na bumabagsak tayo sa ating calling, no, kagaya ni Jonas, nag-disobey siya sa Panginoon. Pero nung napunta siya sa bangka, no, gumawa ang Panginoon ng dimension, gumawa ang Panginoon ng another purpose para maligtas yung kapitan doon. So ibig sabihin, every time na mag-disobey ka sa Panginoon, no, ang Panginoon hahabulin ka, gagawa siya ng bagong purpose ng buhay mo. Ayaw niyang mapunta ka sa lugar na yon na wala kang madalang kaluluwa. So pwedeng bumagsak si Jonas nung time na yon, nag-disobey siya sa Panginoon, no, didisiplina siya ng Diyos,
Pero ang Panginoon, ayaw niyang umalis ka dyan na wala kang madalang legacy, wala kang madalang kaluluwa. So kagaya ko noon, kung saan ako naka-stay, doon ako na backslide, nung time ng backslide ko, kung saan ako tinawag ng Diyos, no, may nadala akong kaluluwa doon. So ibig sabihin, hindi aksidente, no, hindi papayag, kaya sabi sa Romans 8:28, no, all things happens has a purpose to those who love God. Gagawa siya ng bagong purpose. No, gagawa siya, may mga purpose talaga, hindi siya papayag. Kahit basura na yung sitwasyon, no, kaya niyang i-recycle yan, kaya niyang i-convert yung sitwasyon para maging maayos lang. Kasi ang plano ng Diyos, pumunta ka sa Ninibe, pero gumawa ka ng sarili mong pamaraan. Tinakasan mo yung calling mo kasi ayaw mo maligtas sila. Pero ang Panginoon gumawa siya ng purpose. Ayaw ng Panginoon na mapunta ka sa isang lugar na saan ka bumagsak. Gusto ng Panginoon pagbabangon ka, may madadala ka. Iba kasi yung bumagsak ka, iba kasi yung natumba ka. Kung saan ka natumba, nakapunot ka ng 1,000. So, sasabihin mo, okay na ako sa kung kailan ako natumba. Hindi naman ako lugi kasi may napulot ako 1,000. So, hindi lugi ang pagbagsak mo pag may nadala ka. Hindi lugi yung pagbagsak mo kung saan ka dinala ng Panginoon. No, pwedeng meron sa atin dito, pwedeng nag-asawa ka ngayon. No, pwedeng bago mo na asawa yung asawa mo ngayon, pwedeng galing ka sa pagka-backslide. Nakilala mo siya. No, pwede itong babae na to, pwede naging dahilan kung nung nalayo ka sa Panginoon. Pero tingnan mo, nung bumalik ka sa Diyos, yung dating naging hadlang sa mga pangarap mo, naligtas mo pa. Pwedeng naging pastora, naging kapwa mo believers, naging no, yung asawa mo noon, naging dahilan ng pagkakasala. No, yun ang ginamit ka ng Diyos. At kayong dalawa ngayon naglilingkod. So ibig sabihin ng Panginoon, gagawa siya lagi ng sitwasyon, ng bagong sitwasyon. God is a God of new beginning. Kung may bagong simula dito, kung may nasimulan kang plano na pumalya, gagawa ang Panginoon ng bagong plano. No, God is a God of new beginning. No, God is a God of purpose. So dito ko nakita, hindi mo ito nakasulat sa Bible. No, correct me if I'm wrong. Kung si Moses siguro hindi siya kung hindi siya nakapatay, ano ang posibilidad na mangyayari siguro? Pwede ba siya may posibilidad kaya? Ito yung tanong ko, may posibilidad kaya na maging paraon siya? Pwede ko ba malaman sa comment? Hallelujah. Kasi kahit hindi ako sure, pero gusto ko pong malaman. May posibilidad kaya na si Moses maging paraon kung hindi siya tumakas, kung hindi siya nakapatay? Pwede ko ba makita sa comment para magkaroon ng idea? Si Moses po ba? Pwede po ba siyang maging paraon? Tama, kasi si Moses kasi nag-aaral kasi siya. Pwede. So kung ngayon, pag naging paraon siya, ibig sabihin may authority siya. So ibig sabihin, pag nagkaroon si Moses ng authority, kung example lang, ilagay natin sitwasyon, kung si Moses naging paraon, so ibig sabihin, pwede niyang gawin ang isang bagay. Wala makakatutol. Ang hari kasi, pag mga hari, paraon, kahit sa Pilipinas kasi, demokrasi. Pag may hindi magandang gawin ang gobyerno, no, magrarally, magpoprotesta ang mga mamamayan. Pero pag sa kingdom or paraon, wala ka talaga magawa. Pag sinabing patay, patay talaga. Yun, ganun ang kingdom. Monarkiya. So pag si Moses naging paraon, kaya niya bang palayain? Kaya niya bang sabihin? Simula sa araw na ito, dahil paraon ako, yung mga kababayan ko, palalayain ko na. Kaya ito yung dahilan kung bakit yung paraon, nung una, takot siya. Kasi nakikita niya, mas productive yung mga Israelita, dumadami sila. Kaya yung mga lalaki nung panahon na yon, pinapapatay niya at pinapaanod niya sa ilog. Kasi takot siya, pero yung sinabi niya, bakit, at nagtanong din ako, bakit lalaki lang ang ipapatay, hindi babae? Kasi ang lalaki kasi sa panahon nila, no, mahilig sa digmaan. Yung babae, while ang babae, pwede nilang magamit sa paglalaba, pagtatanim, pananahi, or anong klaseng trabaho. Kaya lalaki lang pinapatay noon kasi ang lalaki kasi mahilig sa gera, mahilig sa trouble, digmaan, patay kung patay. So ang kinakatugutan ng paraon noon, baka maging marami sila at magkakaintindihan at sumanib sa ibang bansa at baka talunin yun yung dahilan kung bakit pinapatay yung lalaki noon. So kung naging paraon si Moses ng time na to, instant kaya niyang palayain siguro yung kaya niyang palayain yung ang tawag nito,
yung Israelita, no? Kaya niyang hindi na sila maging alipin. So, dito ko nakita, may purpose pala talaga. Bakit hindi naging paraon si Moses? Kasi kung naging paraon si Moses, may posibilidad na sabihin niyang ako ang dahilan. So ayaw ng Panginoon na maligtas mo yung tao dahil sa sarili mong lakas. No, sabi ng Panginoon sa Proverbs, no, do not lean in your own understanding. Ayaw ng Panginoon na magmi-ministry tayo dahil sa sariling lakas. Every time na mag-ministry ka, admit to God, Lord, hindi ko kaya, Panginoon. Lord, I depend on you. Lord, without the power of the Holy Spirit. Kaya sabi ni Moses, nung nagkasala ang mga disciple niya, yung mga Israelita, nung gumawa sila ng Diyos-Diyosan, sabi ng Panginoon, pumunta na kayo doon. I-enjoy nyo na ang land of promise. I-enjoy nyo na yung land of promise. Pumunta na kayo. Ito yung pangako ko sa maninuno nyo. No, sabi ng Panginoon, hindi ko to pangako sa inyo. Hindi nyo to naabot yung land of promise dahil pangako ko sa inyo. Pangako ko to sa ninuno nyo. At tapat ako sa pangako ng mga faithful na ninuno ninyo. Pero ito sabi ng Panginoon, sabihin mo, pumunta na kayo sa land of promise, enjoy nyo yung blessing, pero hindi ko kayo sasamahan. Nung narinig yun ni Moses, na-trigger si Moses, sabi ni Moses, Lord, patawarin mo, Panginoon, yung mga Israelita nagkasala sa iyo. Sabi pa ni Moses, dahil sa sobrang mahal niya yung mga Israelita, sabi niya, Panginoon, kung hindi mo papatawarin yung mga Israelita, tanggalin mo yung pangalan ko sa aklat. Hallelujah. No? Moses willing to suffer for the sake of his people. That's the heartbeat of Jesus. Pero sabi ng Panginoon, I'm a God of principle. Kung sino lang yung nagkakasala, yun lang ang tatanggalin ko sa aklat. Kaya pumunta ka. Sabihin mo sa kanila, pumunta na kayo huwag na kayo mag-aalala dahil magpapadala na ako ng anghel. Kung ba, tatabuyin ko na yung mga kalaban ninyo. So, parang sinasabi ng Panginoon, makukuha nyo ng smooth. Smooth lang, makukuha nyo na yung mga pangarap nila. Maabot ninyo yung pangarap ng smooth. Pero hindi ko kayo sasamahan. No, uutusan ko yung mga anghel ko na itataboy na yung mga Canaanite. Itataboy nyo na. Pero sabi ni Moses, Panginoon, kung hindi mo kami sasamahan papunta sa land of promise, sabi pa ni Moses, mas okay nang dito na lang kami, huwag mo na lang kaming papuntahin doon. Kaysa hindi ka namin kasama. Kasi sabi ng Panginoon, pumunta na kayo, pero hindi ko kayo sasamahan. Parang sinasabi ng Moses, Lord, aanhin ko ang tagumpay kung hindi ka namin kasama. Aanhin ko yung malaking ministry, aanhin ko yung mga sign and wonders and miracles kung hindi kita kasama. Kung wala kaming relasyon sa iyo. Lord, aanhin ko yung mga blessing, aanhin ko yung tagumpay sa spiritual, tagumpay sa physical, financial, kung hindi ka namin kasama. Sabi ni Moses, dito na lang ako, Panginoon. Kung hindi mo kami sasamahan papuntang land of promise, huwag mo na lang kaming papuntahin. No, parang sinasabi ng Panginoon, without the power of the Holy Spirit, we are useless. Lord, para kaming motor na Ducati na walang gasolina. Para kaming cellphone na iPhone 17 na walang load, walang signal. Lord, para kaming cellphone walang load. Para kaming bahay na walang kuryente. Lalo na sa madiling sitwasyon. Mahirap, Panginoon, hindi masaya. So dito ko para sinasabi ng Panginoon, kaya ko hindi ginawang paraon si Moses kasi ako ang magliligtas sa kanila, hindi si Moses. Si Moses magiging instrumento lang, magiging gabay lang para iligtas yung mga Israelita. Kasi kung naging paraon si Moses, own effort, dahil sa posisyon niya, naligtas niya ang kaluluwa. Naligtas niya ang mga Israelita sa pagkaalipin. So ang ginawa ng Panginoon, inalaw ng Panginoon na makapatay si Moses para mapunta si Moses sa wilderness, para masanay sa kahirapan, masanay sa mga pighati, dryness, or anong sitwasyon na meron siya. After that, ginamit niya si Moses. Sanay na sanay sa mga pagsubok, sanay na sanay. Kung hindi ka pa pastor ngayon, kung hindi ka pa nag-handle ng simbahan o wala ka pang disciple, consider your struggle na pinagdadaanan mo ngayon, training ground. Si Moses, naging training ground niya yung Midian, gutom, pagbabantay ng tupa. No, paglilid ng tupa, literal na tupa, para pagkatapos nun, ilalagay ka ng Panginoon sa new level ng buhay mo, new level of Christian life. Dati tupa lang ang ginaguide niya, nililid niya. Dahil naging tapat siya sa tupa, literal na tupa, no? Pinamanis siya ng Panginoon.
sa bagong tupa, yung mga Israelita. Ito yung, malapit na ako magtapos, ito yung sinasabi ko, si Moses hindi ginawang paraon. Pero may potential maging paraon. Pero hindi inalaw ng Panginoon. Kasi baka pwedeng sabihin ni Moses, napalaya ko sila dahil paraon ako. Napalaya ko sila. Kasi from the start pa lang, nakapatay na si Moses. Dahil gusto niyang iligtas yung Israelita. Pero hindi, sign na yun na si Moses willing niyang iligtas sa sariling pamamaraan yung Israelita. Willing niyang iligtas sa sariling kamay yung Israelita. Para sa matanggal sa bondage. Every time na sinasaktan yung Israelita, nasasaktan din siya. Kaya nga napatay niya, niligtas niya. No? Tinitry niyang iligtas. Siguro inisip, pag paraon ako, makakaligtas na kayo. So, ibig sabihin, hindi inalaw ng Panginoon na maging paraon siya nung time na yon. Para, no? Pag maligtas niya yung mga Israelita, no? At lagi niyang sinisigaw, glory to Jesus. Glory to God. Wala akong kakayahan, igtas kayo. Kaya nga siya nagreklamo kasi wala siyang kakayahan. Pero nung sinabi niyang wala siyang kakayahan, doon siya ginamit ng Diyos. Kung kailan niya inamin na mahina siya, doon gumalaw ang Panginoon. Gaya ni David. At punta tayo sa story ni, kaya pa ba? Pumunta tayo sa story ni Nebuchadnezzar. No, may warning sa kanya ang Panginoon habang nagmamasyal si Haring Nebuchadnezzar sa bubong. Itong time na nag-warning binigyan siya ng pangitain. Ininterpret ni Daniel, tapos hindi siya naniniwala. Sinabi niya talagang makapangyarihan ang Biblia niya. Ang itinayo kong maharlikang bayan sa pamamagitan ng aking kapangyarihan at para sa aking karangalan. Dito, dahil sa sobrang pag-unlad, sa sobrang unlad ng Babylonia, nasabi ni Nebuchadnezzar, itong si Nebuchadnezzar, may paniniwala na to kay sa Panginoon. Kasi nung sinunog si Meshach, Abednego, nung mga taon ni Daniel, no, naniniwala na siya na buhay ang ating Diyos. Na ang ating Diyos sa piglungan, ito totoo. Ibig sabihin to the point, naging believer siya, naniniwala siya sa ating Diyos. Pero anong sabi niya dito? Sinabi niya talagang makapangyarihan ang Babylonia. Ang itinayo kong maharlikang bayan sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Ano yun? Sa pamamagitan ng aking kapangyarihan at para sa aking karangalan. So, tinaas niya yung sarili niya. Alam niyo ba anong nangyari? Hindi pa siya halos natapos sa pagsasalita. May tinig mula sa langit na nagsabi, Haring Nebuchadnezzar, makinig ka. Binabawi ko na sa iyo ang iyong kapangyarihan bilang hari. Itataboy ka mula sa mga tao. At nangyari to, naging nabuang. Naging loko-loko, kumakain ng mga damo. Kung kakain ka ng damo na parang baka, pagkatapos ng 7 taon ay kilanin. Ito maganda sa Panginoon. After mo maranasan yung consequence, no, ibabalikan niya. Doble. Kaya nga nasabi ni Nebuchadnezzar dito, mas naging matagumpay ako kaysa noon, nung time na nakabalik na siya sa Diyos. So, ibig sabihin, every time na angkinin mo yung glory, no? We are in danger. Kaya, para hindi tayo mapahamak, umaalaw siya ng sitwasyon para mabuksan yung isipan mo na hindi ko kaya kung wala ang Diyos. So, every time may sitwasyon, pasalamat. Kaya pala sabi ng Panginoon, rejoice kung may sitwasyon. Give thanks in all circumstances, give thanks to the Lord. Naintindihan ko ngayon. Inaalaw yun ng Panginoon para maintain yung ating humbleness. So kung wala nang sitwasyon, wala nang mabigat na sitwasyon, ang spirit of pride nag-a-arise. And always remember, hindi porket na-repent mo na yung pride, na-cast out mo na yung pride, hindi yan tutubo. No, yung pride, sinful nature natin yan. Yung pride natin, yung sinful nature natin, parang balbas. No, kakaahit mo lang kahapon, tutubo ulit yan. So walang guarantee na nirepent mo na yung pride mo nung kahapon, na hindi after 1 week, hindi babalik yan. So tutubo yan. Kaya nga, everyday is sanctification. No, daily sanctification, daily battle sa ating buhay. Kasi yung sinful nature natin, no, tutubo talaga. So kung nag-repent ka lang kapon sa pride mo, tapos bumalik yung pride, no, kailangan
Sabi ng Panginoon dito ako magtatapos. Sabi niya sa Isaiah 43 verse 7, everyone who is called by my name, whom I created for my glory. Sa Tagalog, sila ang taong aking tinawag. Nilikha ko sila para sa aking karangalan. So, ibig sabihin, tinawag ka ng Diyos hindi para sa own benefits. Hindi para maging sikat ka, para ikaw may taas ng tao. Kundi, tinawag ka ng Panginoon para sa kanyang glory. Para mabigyan natin siya ng papuri. Okay lang, ipikit natin ang mga mata. Sakto tayo, 45 minutes. Okay lang ba bago tayo mag-end, magiging useless yung Bible study natin kung hindi tayo humingi ng tawad sa Panginoon. The kingdom of God is full of repentance. The gospel is all about repentance, accepting Jesus Christ. Kung paano nabuhay si Jesus, that's the gospel. Magiging effective yung gospel sa panahong mababago yung buhay natin. That's the goal of gospel. Na maligtas tayo. Okay lang, pikit natin ang mga mata. Pwede ba tayo humingi ng tawad sa Panginoon? Kung may mga panahon na every time na mas gagamitin tayo ng Diyos, hindi pangalan ng Panginoon ang nakikita, kundi pangalan natin. May ginagawa tayo, may mga bagay na every time na i-appreciate tayo. Parang every time na sasabihin sa atin ng tao, bakit ka ginawit ng Panginoon? At lagi natin sasabihin sa own effort, dahil nag-fasting tayo, dahil nag-prayer tayo ng matagal. Minsan, glory to me. Hindi man natin sinasabing glory to me sa mismong bibig. Pero the way tayo mag-response, Kasi the way tayo, pag gumagalaw tayo, may mga boses na lumalabas. Hindi tayo nakakarinig ng boses, pero the way kaya nga yung mga pipi, kahit hindi sila magsalita, pero the way sila mag-action, naiintindihan natin kung ano ang galaw nila. So the way tayo gumalaw, nakikita na parang sinasarili natin yung glory. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoon, patawarin mo kami, Panginoon. Lord, kung may mga kasalanan man kami hindi napapansin. That's why we need mentors. We need your God's general army, Panginoon. Kasi sa panahong magbabike ka, sa totoo lang, hindi mo makikita yung likod mo. Sometimes, kahit na master mo yung buhok mo, master mo yung ulo mo, pero hindi mo kayang gupitan yan. Kailangan mo ng barbero ng buhay mo. Kailangan mo ng mentor, kailangan mo ng leader. Kailangan natin lahat. Kasi ang pastor, pag walang mentor, delikado talaga. Delikado po. Ang mentor, marami. Pwede sa online. Spiritual father, isa lang. Kasi may sa katawan natin, may mga likod tayo hindi naaabot. Kailangan natin ng mentor. Kailangan natin ng extension sa ating buhay. Hindi natin pwedeng sabihin na dahil sa ating lakas, dahil sa prayer, dahil sa fasting ko. Yung fasting and prayer natin, sign of, lang yan? Parang manifestation ng obedience natin sa Panginoon. Nagfasting ka? Bakit ka nagfasting? Because I want to obey God. Every time nga mo-obey ka sa Panginoon, every time na mag-obey ka sa Panginoon, mapiplease natin ang banal na Espiritu. Okay lang ba kahit nasa screen ka ngayon, kung saan ka man ngayon, itigil mo muna yung ginagawa mo ngayon. Kahit 1 minute lang, ask forgiveness to our King of Kings. Panginoon, patawarin mo kami, Panginoon. Dahil hindi ibig sabihin anointed kami, hindi kami pwedeng bumagsak. Even yung mga Samson, David ay bumagsak, Panginoon. Kasi sabi niyo po sa salita, ang matuwid ay pag bumagsak ay bumabangon. So ibig sabihin, Panginoon, walang assurance, Panginoon, pag kahit matuwid na kami, kahit tinanggap ka na namin, pwede kami bumagsak. At sabi niyo po sa 1 Corinthians 12:10 at 12:10 at 10:12, huwag niyong isipin na malakas ka na. Dahil darating ang panahon, ikaw ay babagsak. Lord, patawarin mo kami, Panginoon, na naging overconfident kami sa sariling strategy, sariling effort, sa prayer and fasting. Yung prayer and fasting, Panginoon, resulta yung Panginoon ng aming obedience, sa inyo ng obedience namin sa iyo, Panginoon. Lord, yung anointing mo, hindi dahil sa buhok ni Samson. Yung obedience, Panginoon, yung pagtaas ng buhok ni Samson ay simbolo lamang, Panginoon, na sumusunod siya sa iyo. Lord, yung anointing wala sa buhok, yung anointing wala sa aming effort, yung anointing wala sa aming mga result, wala sa aming strategy. Yung anointing, Panginoon, dahil yung sa yung banal na Espiritu.
But Lord, yung buhok ni Samson ay naging simbolo lang ng pagsunod niya sa iyo, Panginoon. Sign of his faithfulness, senyales ng kanyang pagsunod na hindi niya puputol ang buhok, naging covenant niya lang, Panginoon. Pero hindi sa buhok galing ang anointing, hindi galing sa effort galing ang anointing, but galing sa banal na Espiritu. Lord, Holy Spirit, right now, pagkatapos natin humingi ng tawad sa Panginoon, acknowledge the presence of the Holy Spirit, acknowledge the power of the Holy Spirit, the gift of the Holy Spirit, the fruit of the Holy Spirit. Pinaka-importanting bagay sa buhay natin, yung fruit of the Holy Spirit. Pwedeng may power pero walang fruit. Pwedeng may fruit pero walang power. Ang pinakagusto ng Panginoon, yung fruit at power ay magsanipuwersa, iisa. Lord, we acknowledge your goodness. Lord, kung may mga panahon na inaangkin namin ng iyong glory, patawarin mo kami, Panginoon. Dahil delikado, Panginoon, sa sitwasyon ni Nebuchadnezzar, inangkin niya. Dahil sa sarili niyang lakas, naging matagumpay ang Babylonia. Lord, alam ko, Panginoon, kung paano mo dinisiplina si King Nebuchadnezzar, pwede mangyari sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat sa kwento ni Moses. Hindi siya naging paraon. Dahil kung naging paraon siya ng time na yon, kaya niyang palayain sa sariling effort. Napalaya niya ang Israelita sana dahil sa kanyang ranggo. Pero hindi mo inalaw na maging paraon si Moses. Ginamit mo si Moses sa kanyang katandaan, sa kanyang kahinaan. Simbolo ng kanyang katandaan na gumagamit siya ng tungkod. Pero yung tungkod mo, Panginoon, yung tungkod na ginagamit ni Moses na simbolo ng kanyang kahinaan ng tuhod, simbolo ng kanyang katandaan. Pero yung tungkod na ginamit ni Moses na ginamit mo bilang simbolo para hatiin ang dagat. Lord, maraming salamat, ginamit mo ang aming kahinaan at pinarealize mo sa amin kung kailan namin sabihin hindi pa kami randa. Hindi pa kami ready mag-disciple, hindi pa kami ready sumunod sa iyo. Alam namin, na-realize namin ngayon na ito yung pinaka-season namin na kailangan namin sumunod sa iyo. Ibig sabihin, hindi lang namin nakita ang potensyal. Nakita namin, Panginoon, magdidepend kami sa iyong banal na Espiritu. And we declare the blood of Jesus Christ of Nazareth. And I declare, Panginoon, the spiritual wisdom, knowledge, deep understanding sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon, ay magmanifest sa aming buhay. Lord, hindi kami naparito ngayon, Panginoon, sa Bible study dahil gusto lang namin ma-inform. But Lord, i-allow namin, Panginoon, ang iyong salita magta-transform sa aming buhay. Sabi niyo po sa John 15:3, dahil sa aking salita, naging malinis kayo. Maraming salamat, Panginoon, ang iyong salita, hindi lamang siya nakadesign para magkaroon kami ng information, but to transform us through your revelation. Thank you, God, and we declare this, and we seal this by the blood of Jesus. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Hallelujah. Thank you so much, Family of the Living God. Pasensya na pataas. Ako dyan yung gisulit kay dugay-dugay wa ko apil Bible study ba. Hallelujah. Thank you, Jesus. Pasensya na, Family of the Living God. Go back to Pastor. Amen, amen.